Tingnan nyo si Zubiri mga kababayan, ano? Ang bagoong na Pilipinas sa senador mga kababayan. Nagwala mga kababayan sa Senado. Galit na galit habang nagpe-privilege speech mga kababayan si Senator Amy Marcos tungkol sa pinaplanong charter change nitong mga bagoong Pilipinas mga kababayan. Galit na galit eh! Na-offend na siya mga kababayan. If I know, nagalit sila mga kababayan dahil binuking ni Amy etong kanilang plano. Tingnan nyo, nagsasalita pa si Amy. Balak sugurin mga kababayan. Tapos, pag ganyan-ganyan, parang walang manners, no? Dapat nga itong sampahan ng ethics complaint mga kababayan, no? Ayan, nakatayo siya, nagmumura. Nagpuputak mga kababayan habang nag-i-speech si Senator Amy Marcos. Kung ano sinabi ni Marcos, ay kinagalit ito si Zubiri. Narito po ha. Madam President, a privilege speech or a question of personal and collective privilege? Personal and collective privilege. Because we have yet to dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will Yes. proceed, Madam President. Yes, I rise on a matter of Proceed. The good lady senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Ito ang maganda mga kababayan kung hawak na nila ang majority dahil mauuna silang magsalita mga kababayan eh. Hindi kagaya dati na nasa minority sila mga kababayan na kung pagsasalitain man sila, in case papayagan, doon na! Sa patapos na mga kababayan, wala na si Alisa na mga senador. Eto, andyan sila lahat. Makikinig mga kababayan. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President. Madam President. Our Party Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise to... Pro tempore si mga kababayan si Legarda. So kung mayroon pang ginagawa si Cayetano mga kababayan na Senate President, mayroon siyang busy pa siya. Pwede si Legarda muna ang preside. Today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately... Ito ang kinagalit ni Hindi lang si Zubiri, kundi ang bagoong Pilipinas, yung 11 mga kababayan na Itbulaga. kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to amend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. Ayan. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Ayan. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension. Term extension, importante ito mga kababayan na mabulgar ngayon pa lang na pinaplano pa nila mga kababayan para mapigilan natin habang maaga pa. Kaya galit na galit sila mga kababayan dahil ayaw nilang ipabuking baka mabulilyaso ang kanilang plano nila bangag na term extension And charter change. charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Ayan, i-play mo. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Vacant. Bakit ito nilusog? NBI. Bakit patuloy ang pananakot? Si Daryl Yap ang nag-produce nito mga kababayan. Nag-direct. Obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator. Ayan. Marcoleta na plunder na agad. Bribery. Bakit may Tapos walang walang sa side mga kababayan ng minority, mga senador ni Lacson ang nakasuhan. Yan na lang ang isipin ninyo, bakit wala? pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsiretry. Last convo, 4 p.m. Next stop, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pati? Bakit hindi matanggap? Habang piniplay ito mga kababayan, sa cellphone video na nakita doon, nagwawala na si Zubiri. Maraming bakit? At narito ang mga sagot. Dahil, Katotohanan. Wasakin muna natin ang kasinungalingan. yan, wasakin yan! I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Nabulaga!
nagkabulaga. Medyo nagkabulagaan, umami, no? Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hakon na. Oh. Sabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 Oh. kami. O, di ba? Pinapalabas sila na about to Sara? It's more than the Hindi. Mayroon pa pala silang pinaplano, mga kababayan. Yung charter 12 change. votes. But that's not the Na point. 12 lang o 13 votes ang kailangan. Pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang There ipaigit is the ang mga tinatawag connection. nilang Duterte-aligned senators. Oh, na nakakatawa, nanawagan pa no? ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko. Galit may na mga galit. pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, Ayan! Sikat na sikat si Myros. of a full-blown Duterte comeback, I love it. is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Desperasyon. Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang Ang pagsisiwalang. Ayan na! I love it! Noong April 22 sa Soler, Hala? nagkita si Tito Soto at House Speaker D para Ayan, pag-usapan ayan. kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution Pakialamera! Oh. habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Ayan, isa din yan sa mga traidor sa Kasama ni Mindanao. Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon Ayan. sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Umaming si Soto niyan, ha? Meeting sila. So, totoong meeting. Something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Constituent Para makuha ng Assembly. suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Term extension. Ang balakid ba, kababayan, ha, sa dyan sa CONAS or charter change, chacha, is eto na lang 13, mga kababayan. Kung mapatumba nila yung 13, lusot na ang chacha. Extended na ang ni Marcos, mga kababayan. Termino. Extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador. Parang mga buayan na rin, mga congressman na rin, mga kababayan. Anong pinagkaiba na nila sa congressman? Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Diyos ko Lord, parang na rin congressman. Utang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old. edad nang pwedeng tumakbo. Para 49 pa lang si Pero Sara. nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Ayun, mga tuta. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Kapal ng pagmumukha. Wala ko idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ayan, with evidence na, ha? Bata na yun eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan. Ay! Wag na. Puro matino pa ilagay natin. Lumayas ka dyan, tuta. Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Ay, Roy, nasa pool. Maging qualified. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Ang matao malinggero. Isip si Vico nun eh. Ay, nako. Isip si Vico nun eh. Ang impormasyon Grabe yung pagka-edit mula nila. mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba Tutol. nagtatangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang Pangtapangan, tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam Wala nila nang eleksyon. ang eleksyon na magaganap Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. at ang boto sa impeachment
ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa ligang batas, Naggagalaitin na sa galit mga kababayan dito. lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-hari Akapal ang pagmumuka, hari-harian. Oh, mayroon pang ano mga kababayan, oh. konstitusyon, Mayroong picture ni Marcos, oh. Oh, very good, Amy Marcos. Oh, ilaglag mo yung bangag mong kapatid na sabi mo. sariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang Mailuklok! Umanda kayo sa galit ng bayan. Umanda kayo! Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Lisa Marcos! Sandro Marcos, Sandro Marcos! at Martin Romualdez. Martin! Nang may bayag sa Blue Ribbon Committee. Oh, walang bayag si Lacson. Ouch, ang sakit naman. Babae nga daw eh, hindi daw siya bakla. Babae ako. Nangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And assured to the congressman, this will also be Good job, Amy. on as budget. Grabe ito, all out war na ito kay Amy, no? Malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga Ayan! sa nagdaang administrasyon. Ayan! Lahat Dilima! sila Trillanes! kasama ng pinakamalaking troll farms at inabahagi Troll Farms, no? Oh. ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalagang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Mga buhaya na Mas kapangyarihan! mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring Bulaga 11! Grade 11 versus Bulaga 11! Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Oh, napakahayop sila eh, napakabuhaya pa. Yan ang lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Ang ating bansa. Mataas na bilihin at gasolina. Kawalan ng trabaho, halos wala nang makain. Nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika. Politika ang inuuna. Propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Aroy! Yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa. Siwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Pala ka! Impeachment? Ayan. Ito na. Grabe yung presentation ni Amy. Tagos hanggang buto. No election, term extend. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng Mambubutas! taumbayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan. Buaya! Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution Tapuri Aquino. sa ligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumitig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Talaga. Oh, hawak na lahat eh. Bayad na lahat eh. Maleta na lahat. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga Cover up. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag
na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative. Noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos, Bangag! ating Pangulo, na hindi niya tutulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas. Butas! Ayan, mga kababayan, puwet nga na butas. Kasunod, Barado. pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, Kapatid na yan mismo na Bulgar, mga kababayan, ha? naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention Ayan na, mayroon na palang House Bill. Bakit mo di-deny sila, mga kababayan? upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na Tuwa na. sabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong Ang kapal ng pagmumukha, no? Grabe, no? Kapal ng face. Noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o Ay, nako, lokohin yung mga ulol nyo. ano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Bakit nagpa-file kayo ng mga panukalong gatas na ganyan kung hindi yan prioridad? Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain nung ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA Rabindranath Kilala ng isang radikal na panukala. Buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso. Ayan. Lahat ng lokal na sanggunian. Grabe, no? Ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyon Makatipid, Diyos ko Lord! Hanggat andyan si Bangag, walang tipid-tipid. taon. Nung nakarang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa Constitutional Amendment bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, nung ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng Chacha at inulit Deny to the max. Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Double Ang speak Noel eh. At term Double speak. suspension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Patay na patay sa kapangyarihan. Ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa Buhay na buhay sa mga patay na patay. Si Congressman Abante Ayan. Itong mga hindi nanalo, mga kababayan, mga kumelected. susulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente. Para si ang tuta, ang ng tuta. Ang edad. Bukod dito, Para makatakbo ang Congressman Richard pamangkin ng Gomez, tuta. naghain ng resolution Yan, traidor din yan. Gomez na yan. Dahan din ang Constitution. Meron pang resolution Bumangag din mga maleta. number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang. 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Ang daming mga kababayan na mga attempt, mga kababayan. Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa, na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ang mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng Noel sa 2028. Noel. Na rin ang mga Noel. term extension ang mga congressman. At madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo. Problema dyan,
Sige, kung no election kayo, bumaba muna si Bangag. Bumaba ang Bangag. Ano kaya siniswerte ngag? Hindi ka na bababa sa pwesto na term extension ka? No election pero mag-resign ka muna. Si Sara presidente. Ang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Walang Kaya, eleksyon. ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha? O kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito, Bangag yan eh. napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa sinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Aroy. Hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Buhaya! Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konsyon. Yak! Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan ipangako na ninyo. may eleksyon sa 2028 mula sa presidential Oh, yan ha, presidential. hanggang sa lokal. At Madam President, Madam. masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. Ayun. Time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the fact in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino. Ayan, si mga kababayan, nagantihan si Ping Lacson. Ginawa din niya ni Lacson nag-privilege speech tapos ayaw magpa-interpolate. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po.